Hi guys! For today's video, let's talk about what is the actual life of being a working student. So, ang masasabi ko lang is it is super flexible. Yes, tama ang narinig nyo, cause hindi fixed ang aking time. It is always pabago-bago. Kaya dapat flexible. So, the first one is being a student. So for me, kung this week ay Wednesday lang ako papasok, next week is Wednesday and Friday. So yun ay alternate. And it starts around 8 a.m. to 3 p.m. in the afternoon. And itong video nito ay I took it after our first examination. Sana pasa, sana talaga. The second one is Nakhilfe. Ito ay live tutor. Pwedeng mapagabi o umaga. So for example, this week, Wednesday kami. So after ng school namin, pupunta kami dito sa Nakhilfe. Then, next week, Sabado naman kami. So it starts in 8 a.m. And ito ay 2 hours every week. So may mga times na wala yung teacher namin ng Wednesday or Saturday. So i-move namin ng other days. Like for example, Friday, Thursday, ganun, kapag may time kami. So dito namin tinatanong yung mga hindi namin naintindihan sa school, sa work, ganun. And then, here we are, work. Ang aking work ay super flexible. Pwede siyang umaga, tanghali, or pwedeng maghapon. So, karamihan, lagi akong nauwi na ng hapon. So, sa weekdays na wala akong pasok sa school is yun ang aking working days. Minsan, kapag need ng tulong sa praxis, pinapapasok kami ng Wednesday or Friday after ng aming class. And meron din kaming tinatawag na note deans. Dito sa note deans, 2 times a year kang papasok ng Saturday or Sunday. So, depende sa aming schedule kung kailan kami papasok ng Saturday or Sunday. Ayan, konting break sa work, inom, like CR, ganon. And kapag maghapon ako, nagbabaon ako ng pagkain, or kapag hindi ako nakapagluto, is bumibili na lang ako ng bread, or kumakain ako sa mga street foods. And ang pinakang hamon sa katulad ko na working student is this one. Bibili ng grocery, bubuhatin mo ito, umulan man o umaraw, magluluto, magpapalit ng beddings, in short, maglilinis, at ang pinakang stress sa lahat is mag-compute ng mga ginastos. Syempre, need ko itong i-compute. As for me, allowance lang ang aking natatanggap, hindi po ako worker. I'm just a student na nabubuhay sa allowance na galing sa aking pinag-workan. Syempre, hindi lang naman grocery, wants or needs ko ang aking mga binibili. Marami pa akong binabayaran like, syempre unang-una, apartment, monthly ticket sa transportation, taxes here in Germany, insurance, gasolina kasi nakikisakay lang ako sa aking classmate papunta sa school, ang aking cellphone and iPad per month ko silang binabayaran kasi hindi ko kayang bayaran ng isahan lang, and super dami pa, so kailangan ko yung pagkasyahin sa aking allowance. At ang pinakang hamon sa isang tulad ko na working student ay stress. Stress sa pag-aaral, stress sa work, loneliness, lalo na pag wala kang family na kasama mo or friends na malapit sa'yo. Kung meron man, may mga ginagawa sila, ganun. So, ikaw na lang yung naiiwan. Homesickness. Sanay naman na ako sa homesickness, pero alam niyo yun, may time talaga na tatama at tatama talaga yung mga struggles na yan. Kaya mahirap. Kaya don't tell me or tell to us na lagi lang kami naglilibot, masaya, ganun. It's a big no. Kaya pag nag-vacation ako or yung mga katulad ko na working student here in Germany, ang masasabi ko lang is we deserve it. Why? Cause, una sa lahat, pinaghirapan namin yon. At the same time, need namin ng break.
break sa work, break sa pag-aaral. So, need namin ng air to breathe again. Ayun, to fix ourselves. So, hindi porket nasa ibang bansa kami, marami ng pera, ganun, that's a big no. So, ayun guys, may unti na kayong alam patungkol sa buhay dito sa Germany ng isang working student. So, that's all for today. Thank you for watching. Bye!